ngayon, day 3 na natin dito sa Taiwan. And yung first agenda for today is this. Ito yung Chiang Kai-shek Memorial. And pupunta tayo dun sa loob. So nagpicture-picture na kami dun sa part na yon. Kapatid ko nauna na. So yon, ito muna uunahin. After this, dediretso na kami dun sa Grand Hotel. Okay, ano kaya dun sa loob? So, for more information lang, Chiang Kai-shek kasi, siya yung isa sa mga ex-presidents dito sa Taiwan. Ang dami palang steps. Buti na lang maaga pa. And medyo malamig pa rin. Kaya okay lang din maglakad-lakad. Yan. Dami na palang tao dito. So, ito yun. Basically, dito naman nagdadasal yung mga tao, I think. Parang nagbabaw sila doon. Yan. Ito yung view from here. That's the concert hall. National Theater. National Theater. The Chiang Kai-shek Memorial. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Okay, so kakalabas lang namin dun sa R14 station. Ngayon, minamadalian na namin kasi kailangan namin mahabol yung shuttle papunta dun sa Grand Hotel. Or else, 10 AM yung next, 10 yung reservation namin dun sa Grand Hotel. Oh my God! Mama! Andiyan na ba? Yeah. Ayan, it's here! Sir, wait! Wait! What? Ay! Umalis na siya. Grand Hotel pa rin ba yan? We made it. Nandito na kami. And nandito na rin yung mga pang-tour chuchu namin. Yeah. So, I think na yung hinihintay lang namin mabuo yung view. And then, pwede na kami maglakad-lakad. And then, ito, super helpful kasi kung gusto malaman yung mga information about the Grand Hotel, nandito siya. Ayan. So, siya ang aming tour guide. Alam niyo naman kapag may ganyan, tour yan. Gusto ko naman talagang sumama sa tour kasi kapag may mga tour na ganyan, nakikinig talaga kami. Kaso, hindi man lang English yung tour guide namin, kaya parang ewan ko. Wala. Naiwan ako. Oh my God, nasaan sila? So, dyan pala kami galing sa loob. Ayan yung secret passage, secret tunnel. Tapos dito nag-exit. Yan. So guys, from the Grand Hotel, bumalik kami dito sa Taipei 101 kasi hindi namin alam kung saan kami kakain. And andito ulit kami sa may food court. Pero ang kinain naman namin is yung unang-unang gusto namin kainin. Itong mga tongkatsu na to. Andun yun. So yun, let's eat. Since mukhang hindi naman gloomy sa taas, I think ngayon yung best time na pumunta sa Taipei 101 Observatory. So, nag-book na ako again using the Fun Pass. Tapos, nilagay ko lang doon, hindi na ako pumila ng sobrang kahaba-haba. And, ayun, parang hinihintay lang na namin yung 1 PM naming reservation. 37 seconds lang from the first floor up to the 88th floor kaagad. Ganun kabilis yung elevator. So, ang sakit na ng tenga ko. Pero, anyway, look at the view. Ganda. Pababa na kami, hanggang 89th floor lang pala yung makikita. Tapos, kapag bababa ka, kailangan mo pang magbayad ng $1,200 kung gusto mong may priority access na bumaba sa 5th floor ulit. Eh, yun nga. Siyempre, mahal. So, pipila na lang kami dito. Siguro mga additional 30 minutes to. Medyo mabagal eh. Tapos, tinanong ko kung ito lang yung elevator. Ito nga lang. Okay guys, so ngayon, bumalik ako sa Jiantan Station. Tapos, magbabus ako papuntang National Palace Museum. And as you can see, mag-isa lang ako dito kasi iba-iba yung mga priorities namin. Gusto nito doon pumunta, ganyan. So, you know what? Travel alone na lang talaga is the key. So, yun. Hinihintay ko na lang yung bus dito. So, kapag pupunta kayo ng National Museum, baba kayo ng Jiantan. Tapos, ikot kayong pa ganon. Tapos, check niyo yung bus stop, which is andyan. Nakasulat dyan, I-30. Yun yung sasakyan nyo.
change of destination muna. Pupunta muna ako sa Chiang Kai-shek Shilin Residence kasi ito yung unang stinopan ng bus. Para hindi na ako pabalik-balik at alam ko na rin naman ang sasakyan kong bus mamaya. Ngayon, maglalakad na lang ako doon. It's a 9-minute walk going to the location. So, yan. Okay guys, so nakikita nyo to. Park talaga siya. And kapag mag-left ako dyan, papunta na dun yung residence. Pero kung gusto nyo pang magstay dito, ang ganda dito. Oh, may flower garden. Pwede mag-pictures. Ganda rin dito. Short detour kung pwedeng, kung gusto nyo. Yan, no? Yan. Pero since kulang na tayo sa time, dito na tayo pupunta sa ito nakasulat. Main building of Chiang Kai-shek Shilin Residence. Okay, let's go. Oh, nakita niyo yun guys. Since kasama na to sa Taipei Fun Pass, hindi ko na kailangan bumili ng ticket. Pumunta lang ako dun sa may guard tapos kinanya na yung QR code. Sobrang bilis lang pala ikutin yung residence ni late ex-president Chiang Kai-shek. So, ito lang yung mga nakuha kong photos. Bawal kasi mag-video dun sa loob. And hindi ko rin kasi masyado nabasa yung mga kung ano-ano dun kasi puro Chinese. So, mahirap. So ngayon, papunta na ulit ako dun kung saan ako nag-drop off dun sa bus. And then, pupunta na ako sa National Palace Museum. So it's currently 4:30 PM. Magko-close to mga 5 PM sabi dun sa internet. So minamadalian ko na yung lakad ko. And I think yung bus na nasakyan ko is dito ako din-drop sa likod. Or baka, I'm not sure kung dito lang talaga yung drop-off. But anyway, dito siya sa likod. And pupunta ako dun, aakyat ako dun. Guys, nakahabol pa ako kahit ilang minutes na lang to. I think may ikot ko naman to within 20 minutes or less. So yun, madami pa namang tao dito sa loob kasi nagko-close na sila ng 5. Sayang naman yung Taipei Fun Pass ko, di ba? Kapag di ko magamit. And nandito na ako. Naghirap-hirap na ako pupunta dito. So might as well. Yeah. So dito kasi sa National Palace Museum, nandito yung mga stones, yung mga ceramics. Lisi Swan Finger. Okay. Oh, ay, ang galing. Please select an artwork. Ah, galing. Ang ganda ng detail nito. Tingnan nyo ha. Ooh, laki niyan. Look at that detail. Ganda. Okay guys, I stand corrected. Hindi ko naman naikot yung buong 3 floors ng National Palace Museum. Kaya ngayon, papunta naman na ako sa modern toilet. Oh my God guys, dito ako pinapalakad ni Google Maps. Pumunta pa ako dun sa may coffee shop. Sabi ko, is the road here safe? Yes naman daw. Actually, natakot na ako kanina kasi may kasabay akong lalaki tapos nagdadahan-dahan siyang lakad. So, oh my God, syempre na yung aking Filipino senses. Natakot ako. But yun, okay naman dito. Wala lang talagang ilaw, pero madaming coffee shops. Yun. So, dito daw yung fastest way papunta dun sa modern toilet. Oh my gosh, tingnan niyo yung soup. Ang cute! Or kadire, up to you. Ayan na guys, complete na yung order ko. Meron ako mozzarella sticks, yung soup, and then this is the beef spaghetti and tomato sauce. Okay, oh my God, na-excite ako. So guys, tapos na kami magpa-fly ng lantern. Pumunta kami dito kasi nagutom na kami, 1:30 na. Di pa kami makakain kahit breakfast. So ito nakita namin, parang masarap naman. May bihon, tapos may parang sabaw-sabaw. So tatry namin yan ngayon. Diba? Mas cute dito sa loob. Sarap. Kasi malamig. Tapos may init. Okay. Try ko nga yan.
Grabe guys, mas madami yung tao dito sa Shifen. Kita nyo yan. Mas madaming tao dito. Buti na lang dun kami nagpalipad ng lantern dun sa una naming station. So guys, from Shifen Station, kailangan mo pa pala maglakad ng sabi nung babae 10-minute walk, pero parang more than 10 minutes na to. And also, magko-close na. Titingnan na lang namin kung ano pong makikita namin kasi ang dami nang pabalik. But, syempre, andito na. Ipupush na namin yan. Hindi naman masyado nakakapagod. Are you tired? Ayun. Maganda naman yung scenery. Look, oh. May mga ganyan. And then the bridge is there. I think, doon na ba yun? Actually, hindi ko talaga alam saan pupunta. We're just following the path. Guys, we are here! Isa sa mga largest waterfalls here in Taiwan. Ganda, ang laki. So beautiful. Ah. Okay, so ganito pala guys ha. So yung si Kuya Lolo na nag-drive sa amin from our hotel papunta dun sa station, dun sa lantern, pumunta kami sa Pingxi Station. Na ang sinasabi ko, pumunta kami dun sa Shifen, pero dinala niya kami sa Pingxi Station. Pero okay lang din naman kasi less crowded doon and pumunta kami doon ng around mga 11 something, wala pang 12. Tapos maganda naman yung weather, mas okay siya kasi nga hindi crowded. Pero yung talagang tourist destination is sa Shifen. Pero mabilis lang naman pumunta doon. Kailangan mo lang mag-Pingxi Station, hintayin mo yung train, tapos 3 stops nandun ka na sa Shifen Station. And then yun na nga, ang crowded. Pero andun na rin yung waterfall. So, ako ha, kung first time nyo dito sa Taipei, I recommend you to go to Pingxi Station na lang muna, tapos mag-train na kayo to Shifen. Tignan nyo to guys, ang dami ng tao and it's currently 11:10 PM para dito sa Taipei 101. Ito talaga yung pinuntahan. So, maghihintay kami dito. Dami na oh. O diba ang dami? Buti na lang, yung hotel namin nandito lang. So, gagano lang, konti lang, walking distance, mga 3-minute walk lang. Andito na kami kaagad. Sobrang convenient. Pero yung tip ko sa inyo guys ha, kung gusto nyo pumunta dito for New Year's Eve next year, make sure na pumunta kayo dito 2 hours before mag-midnight. Kasi ngayon, ito nga 11 PM pa lang, sobrang packed na talaga mga tao. Mga 10:55 kami dumating, 11 PM ganito na kadami. Ganyan na kadami. Kaya, again, pag pupunta kayo dito, mga 10:30 bumiyahin na kayo. Unless, andito lang kayo around the area, then that's good for you. Pero kapag mahirap kasi mag-commute or like mag-taxi kasi iba-block off talaga nila yung mga road. Kaya yun. Yun lang yung aking suggestion. Guys, ang ganda! Ang ganda! Good morning guys! So ngayon nasa taxi kami on the way to Taipei Zoo. Late na kasi kami umalis sa hotel. Time check 12:05 PM. So 'di ba, konti na lang yung time namin. So instead na mag-MRT pa kami, madali lang naman sana, pero yung oras nga. So nag-taxi na lang kami. I'm not sure kung ilang minutes on the way doon, but we'll see. Ang gagawin ko kasi today, tatlo. So yung Taipei Zoo, yung gondola, and yung DIY tea. Parang gano'n, nakita ko sa Klook. So, yun yung gagawin namin today. Tapos kapag may time pa, try namin mag-shopping. We're here! Okay, mukhang ayos lang naman yung crowd. Medyo konti lang naman. I-double check ko kung pwede pa yung pass namin kasi 3-day pass lang yun eh, yung fun pass.
So guys, since kahapon nag-expire na to, kasi 3-day pass lang to eh, hanggang December 31 lang. Sayang, hindi namin nagamit para sa Zoom. So bumili na lang kami ng ticket. Okay lang naman yung price, mura lang. It's 60 per person, per adult. Bear. Pero nandyan siya sa loob. So, natapos na namin ikutin yung zoo. Ngayon, pwede palang pumunta sa gondola station from Taipei Zoo. So, kung gusto niyo pumunta sa ganitong itinerary, mag-zoo muna kayo, then mag-gondola. So ngayon naman, nandito na kami sa Maokong and ang layo na namin dun sa station kasi naglalakad na kami papunta dun sa tea house na nakita ko sa TikTok. Dito kasi parang pwede kang gumawa ng sarili mong tea and yun lang, gusto ko lang magawa yung experience na yon while you're in the mountains habang chilly, diba? Masaya yun gawin. And medyo matagal nga lang maglakad dun kasi around like a kilometer away siya from the station, pero okay lang. Maglakad lang ng normal pace. Okay guys, so nakikita nyo yan. Ito na yung daan namin. Same lang naman tong dinaanan namin. Dapat may bus stop kaso late na, so service over. Maglalakad na lang kami ulit papunta dun sa station. And then from the station, di na kami mag-MRT. Ang gagawin namin, magta-taxi na kami papuntang 101 ulit. Nakakatakot to, kami lang nandito. Walang kailaw-ilaw. Actually, meron itong isa. Pag pupunta kayo dito sa tea house na to, open siya 24 hours. Pumupunta talaga mga tao dito at night. Mas dumami yung tao at night. Pero syempre, kung gusto mong bumalik, mahirap. Kaya yung mga locals lang talaga usually pumupunta dun sa tea house na yon. But it's good, masaya yung experience. Recommended ko naman siya. Ang dilim, oh. Ang dilim. May mga tao dun sa dulo. Okay, di na ganun nakakatakot. So 15 degrees nakalagay sa weather app, pero sobrang windy. Kaya parang sobrang mas lumamig, parang mga ano na 12 ganyan. Okay guys, so that is it for my Taiwan vlog. I hope you guys liked it. Pinaghirapan ko yan, and if you guys didn't like it naman, leave a comment below for your suggestions, recommendations, or anything. Tapos yun, pa-subscribe na rin and like this video. Thanks for watching!